Niloloko mo pala ako at nakikipagrelasyon ka sa kapatid ko. Wang Quan. Bukas na ang kasal ninyo ni Ete. Kasal ninyo ni Ete. Hindi ka ba natatakot na malaman niya to? Ikaw lang. Ang gusto kong pakasalan. Jiang Luning. Hindi siya karapat-dapat. Shen Wangchuan. Kahit sino pa ang piliin ko, hindi ikaw yon. Ogi. Ahingi ang sigarilyo. Pasensya na. Ito na ang huli. Okay lang ba? Ito ba ay pagnanakaw? Gusto kong nakawin ang puso mo. Pwede ba? Anong pangalan mo? Hindi mahalaga ang pangalan ko. Ang mahalaga, gusto kong marinig kung paano mo ako tatawagin. First time mo? Natatakot ka? Natatakot ako. Na baka umiyak ka. Tara na. Huwag kang sumigaw ng tigil sa gitna. Isa pa. Sige pa. Baka masira kita. Ako ang Hu Group. Hindi mahalaga kung sino ka. Nakipagtalik ako sa'yo. Dahil gusto ko. Gusto ko ang mukha mo. Ang katawan mo. Ang galing mo magmaneho. At ang ugong makina. Ibigay mo ang contact details mo. Para sa susunod na test drive. Hindi lahat ng mamahaling kotse ay angkop para sa panghabang buhay na pagmamaneho. Oras na. Kailangan kong magpakasal. Magpapakasal ka? Kasal lang yan. Hindi naman magpaparehistro. Bye. Ang coach ko. Hindi yan basta-basta masasakyan at bababaan mo lang. Young Master. Nahanap na ang taong hinahanap mo. Siya si Jiang Luning, ang panganay na dalaga ng pamilyang Jiang, ang pinakamayamang pamilya sa Yunsi City. Kasalukuyan siyang ikinakasal sa binata ng pamilyang Shen. Ikinakasal. Mangyaring magpalitan ng singsing. Ikakasal na mag-asawa. Kuyoksin. Jiang Luning. Bakit kailangan mo pang papuntahin si Xiao Kue para magbigay ng singsing? Ano ba ang balak mo? Bakit? Hindi ka ba masaya na makita ng malapitan ang kasal ni ate? Hindi ka ba masaya? Kuya Quan. Tama na. Alam mong gusto kanya. Bakit mo pa siya ipapahiya? Naawa ka na agad? Kung gayon, samahan mo siya sa kahihiyan. Kung gayon, Samahan mo siya sa kahihiyan. Bakit sila ganyan? Silang dalawa.
Hindi. Hindi ganyan. Jiang Luning, anong ginawa mo? Jiang Luning. Akala mo ba, dahil pinahiya mo si Xiao Hue sa harap ng lahat, pakakasalan pa rin kita? Asa ka? Kung mahal na mahal mo siya, bakit mo papahirapan ang sarili mo na pakasalan ako? Kung hindi dahil sa paggamit mo ng kapangyarihan ng pamilyang Jiang, at pinilit mo akong pakasalan ka, sa tingin mo ba gusto ko? Ako ba ang pumilit sa'yo? Ikaw, niloko ka niya. 8. Alam kong nainggit ka sa nararamdaman ni Kuya Qian para sa akin, kaya mo ako sinisiraan. Hindi kita sinisisi. Jiang Luning. Sanay kang magsinungaling at napakainggitin. Kitang-kita ko. Ang bracelet na ito, 12 taon na ang nakalipas, ako mismo ang nagsabit kay Xiao Hue. Sinabi ko na, hindi ko hahayaang may mang-api sa kanya. Lalo na ikaw. Alagang bulag ka. Gusto mong pakasalan si Jiang Zhengsui? Saj, sabihin mo sa tatay mo na gusto mong kanselahin ang kasal. Mahal na mahal ka niya, tiyak na papayag siya. Saan pupunta ang Young Master? Hahabulin siya. Shen Wangchuan, 12 taon na ang lumipas. Mas mabuti pang hindi na lang tayo nagkita. Dahil nakauwi ka na, pagbigyan mo na lang ang kapatid mo. Kung hindi lang malapit nang mamatay ang nanay mo, hindi kita hahayaang bumalik, ikaw na pabigat. Hindi mamamatay ang nanay ko. Hindi rin ako problema. Naiinis ako tuwing nakikita kita. Umalis ka. Hindi ako buwisit. Si Papa ang kumuha ng pera ni Mama. Saang ayaw sa atin. Naniniwala ako sa'yo. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Halika. Para sa'yo to. Jiang, pagbalik ko mula sa pag-aaral sa ibang bansa, pakakasalan kita. Poprotektahan kita habang buhay, para hindi ka na kailanman mabubuli ng panganay na miss ng pamilyang Jiang. Shen Wangchuan, ako ang talo. Ang sapatos na hindi ka siya ay magdadala lang sa'yo sa maling tao. Kung gayon, magpalit kang sapatos. Bakit ka nandito? Hanggat gusto ko. Walang hindi ko mahahanap. Kaya, nakita mo ang kasal ko? Napakaganda. Lalo na ang huling eksena. Dumalo sa kasal ang iyong one-night stand. Nakita mo ba kung may green filter sa ulo ng groom? Ikaw lang ang tinitingnan ko. May filter noon. Hulaan mo. Anong kulay? Dumalo ka sa kasal. May dala kang pera? Nandito ako para maningil. Kasi, first time ko rin. Ayaw mong maniwala? Gusto mo ulitin natin? Paano mo gustong bayaran ako? Ayoko. Baka ma-in love ako sa'yo. Kuya Qian, anong gagawin ko? Kung ipapadala ni Ete ang video kay Tito Shen, mas lalo niya akong kamumuhian. Ang sama talaga ni Jiang Luning. Nagtago pa sa labas ng pinto para mag-video. Hindi siya makakalayo. Siguradong nagtatago siya dahil sa konsensya. Jiang Luning, nandiyan ka ba sa loob? Jiang Luning.
Jiang Luning, Nasa labas pa rin siya ng pinto. Gusto mo bang papasukin siya? Para makita niya kung gaano ka kasaya ngayon? Kinakatok tayong ex-fiance mo. Kailangan ba nating pansinin? nandiyan nga siya sa loob. May tao ba dyan? Buksan niyo ang pinto. Nasa loob ang asawa ko. Search po, sir. Jiang Luning, nasaan ang video? Ibigay mo ang video na kinunan mo. Ilabas mo. May nagustuhan akong bag. 2 milyon. Nananakot ka ba? Kung ganoon, ipapabili ko na lang kay Papa. Hindi pwede. Huwag mong ipadala kay Papa. Huwag mong subukang gamitin si Tito Shen para pahirapan si Xiaozue. Ang bag na yan, bili ko na. Pasensya na. Ang bag na yan ngayon ay 3 milyon na. Teka. 3 milyon kung 3 milyon. 3 milyon kung 3 milyon. Burahin mo ang video. Kontrolin mo ang bibig mo. Kapag nalaman kong nagsasalita ka ng kung ano-ano sa labas, hindi kita palalampasin. Jiang Luning, naliligo sa gitna ng araw? Gusto mong akitin si Kuya Yuan, di ba? Paano kung sabihin kong mayroon akong ibang lalaki? Nakatago lang dito sa likod. Gusto mong tingnan? Jiang Luning, babaeng tulad mo, paano ka magugustuhan ng lalaki? Walang hiya. Ikaw nga ang masyadong alam ang hiya, kaya handa kang gumastos ng 3 milyon para bayaran ako. Ikaw, Paano? Inaantay mo bang sabihin ko, welcome, bumalik ka ulit? Napaalis na ang nakakainis na langaw. Ang natitirang oras, sa akin na balaha. May 30 minuto pa ako. Sapat na ba yan? Ngayon, palalampasin muna kita. Ako si Hujin. Kung hindi mo sasagutin ang tawag ko, ako mismo ang pupunta sa'yo. Para maningil. Luning. Saan ka pupunta? Isang maliit na aberya lang yan. Ang mag-asawa, natural lang na mag-away. Pero, narinig ng nanay mo na nagkaabeya ang kasal. Lalo siyang lumala. Tito Shen, nasaan ang nanay ko? Gusto ko siyang makita ngayon. Siya ngayon, bumalik ang saki. Ginagamo siya. Kapag kinasal na kayo ni Wang Chuan, natural lang na, papupuntahin ko siya para manood. Tito Shen, walang pagmamahalan sa pagitan namin ni Wang Chuan. Ang gusto niya ay, Si Zenzi, napagsabihan ko na si Wang Chuan. Ang manugang ng pamilyang Shen, dapat ikaw. Ito rin ang gusto ng nanay mo. Ang kasal, kailangan pa rin ituloy. Inayos ko na ang honeymoon ninyo. Para na rin bigyan kayo ng pagkakataong magkaayos uli. Tutal, nakaimbake na ang gamit mo. Bakit hindi na lang kayo umalis ngayon? Huwag na huwag mong bigyan ng kahihiyan ang inaasahan ng nanay mo. Alagaan mo si Luning. Kung saktan mo siya, hindi kita palalampasin. hindi ba mahal mo si Jiang Zhensui? Sasama ka sa akin sa honeymoon? Hindi ka ba natatakot na magselos siya?
Jiang Luning, kinuha mo ang pera ko. Tapos isusumbong mo ako sa tatay ko? Isang buwisit. Nagsusumbong. Hindi mo ba naisip na bawat galaw mo ay matagal nang alam ang tatay mo? Nagsisinungaling ka. Kung hindi dahil sa'yo, na gustong-gusto mong magpakasal sa pamilyang Shen, kami ni Xiao Hue ay matagal nang magkasama. Sinira mo kami. Buwisit. Jiang, pagbalik ko mula sa pag-aaral sa ibang bansa, pakakasalan kita. Poprotektahan kita habang buhay, para hindi ka na kailanman abusuhin ng panganay na anak ng pamilyang Jiang. Shen Wangchuan. Paano ka naging ganito? Huwag kang makunwari dito. Hindi ba gusto mo lang gamitin ang honeymoon para makasama ako ng mag-isa? Kailangan kong isama si Xiao Gue. Gusto mong bumuong relasyon sa akin? Asa ka? Kung gayon, sige. Dalhin mo ang Xiaoxi mo at mag-honeymoon kayo. May gagawin pa ako. Hindi na ako sasama. Akala mo ba bibigyan pa kita ng pagkakataon? Isusumbong mo ako kay Papa, di ba? Ikaw mismo ang magsabi sa kanya. Hindi ka pupunta? Sabihin mo. Paano, pupunta rin si Ate? May kasama pa akong kaibigan. Nakakahiya naman. Signa. Si Jiang Luning, iba ang sinasabi sa ginagawa. Kailangan ko siyang panatilihin sa tabi ko, para hindi niya ako isumbong kay Papa. Pasensya ka na. Basta kasama kita. Ayaw ko na ng iba. Ah, Ate. Inggit na inggit ako sa'yo. Ang swerte mo. Ang kasal, kinansela na lang basta. Hindi rin naman ininda ng pamilyang Shen ang kalokohan mo. Talagang may diskarte ka. Ang nanay ko kasi, hindi ako naturuan ng ganyan. Puro lang mga murang diskarte. Ang nanay niya noon, pinalayas na. Ngayon, pinabalik pa rin siya ng walang hiya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa mga mayayaman, mahalaga ang pinagmulan. Ang ete ko. Hindi siya karapat-dapat. Kawawa na nga siya. Sa huli. Isa lang siyang buwisi. Paano ka naglakas loob manakit? Pwede mo akong insultuhin. Pero kung insultuhin mo ulit ang nanay ko, aluluhurin kita para mag-sorry. Ang buwisit na yan, naglakas loob gawin pero hindi umamin. Jiang Luning. Kaibigan yan ni Xiao Zue. May limitasyon ang pagkabaliw mo. Tinutulungan lang kita. Pinaparusahan ni Xiaoxue ang nang-api sa kanya. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba si Xiaoxue ang babaeng iyon na ipinangako mong poprotektahan 12 taon na ang nakalipas? Pinaparusahan ko si Xiaoxue dahil sa pang-insulto sa nanay niya. O baka naman, hindi siya ang babaeng iyon 12 taon na ang nakalipas? Xiao Gu. Paano ka nakikipagkaibigan sa taong nang insulto sa nanay mo? Ang babaeng iyon 12 taon na ang nakalipas. Ikaw ba talaga yon? Sabihin mo, Ang babaeng iyon 12 taon na ang nakalipas. Ikaw ba talaga yon? Ako siyempre. Kilala agad ako ni Kuya Qian sa isang tingin lang. Paano magkakamali? Ano ba talaga ang nangyari? Ang kaibigan ko. Nagbiro lang siya. Jiang Luning. Kaibigan ni Xiao Kuto. Paano mo ginawang biglaan ang pagtalo? Ang gulo mo. sa susunod, sabihin mo sa kaibigan mo na mag-ingat sa pagsasalita. Kung hindi, mas magugulo pa ako. Kuya Qian, tingnan mo siya. Tay, ano na naman ang problema? Jiang Zhengsu. Babala lang tong ngayon. Kung inisulto mo ulit si Mama, sisiguraduhin kong mawalan kang lahat. Miss, enjoy po. Gaya ng utos ni Miss Jiang, nilagyan ko na ng extra. Nahanap ko na rin ang hinahanap mo. Jiang Luning, pinahiya mo ako. Sisiguraduhin kong masira ang pangalan mo.
Bukod sa pagpapakasal kay Shen Wangchuan, may ibang paraan pa ba para makita ko si Mama? Hujin, Ang bilis mong sumagot. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong personal na maningil. arang sinasabi mo. Alam mo kung nasaan ako. Kung gusto ko, pwede akong maging kahit saan. Nandito ka rin. Para maningil ng utang. Siyempre, kailangan kong bantayan ang may utang. Bakit parang ang boses mo ay ang layo? Jiang Luning. Ikonekta ang CCTV ng villa. Harangan ang lahat ng labasan. Saj, Huwag niyo na kaming saktan. Hindi na kami mangangahas. Jiang Luning, Ayos ka lang? ang mga kidnapper ngayon, ganito na ba sila kahina? Mag-text kay Jiang Shensu. Sabihin mong nagtagumpay na tayo. Ang dami mong alam sa kidnapping. Noong 18 taong gulang ako, sa isang container, may isang tiyuhin na kasama kong kinidnap, tinuruan niya ako ng ilang galaw. Hindi ko akalaing magagamit ko pa. Tiyuhin? Anong klaseng tiyuhin? Hindi ko makita ang mukha niya. Pero, nakatakip ang mukha niya noon pero kaya pa rin niya akong turuan kung paano kalasin ang lubid. Siguro ay isang dalubhasang matanda. Pakikipaglaban? Turo ng matanda. AMM. Kung hindi, paano ko mapipigilan ang mga kidnapper? Anong pangalan mo? Ako si Jiang Jiang. Hujin. Jiang Luning. Uminom ka ba ng kung anong hindi dapat inumin? Gusto mo bang malaman kung anong lasa ko? Ngayon? Mainit ka ba? Medyo nahihilo? Ang tibok ng puso mo ay hindi normal. Dindrag ka. Konting tiis pa. Paparating na ang doktor na tinawag ko. Ayokong doktor. Gusto kita. Ikaw ang doktor ko. Jiang Luning. Kung malalaman ni Tito Shen na nakipagtalik ka sa ibang lalaki, tingnan natin kung paano ka pa makakapasok sa pamilyang Shen. Kuya Kuan, may nakakita kanina. Si Jiang Luning at isang lalaki pumunta sa suite. Gagaling niya. Kuya Chuan, baka misunderstanding lang to. Misunderstanding? Nakipag-room na siya sa iba. Ito na ang pagkakataon, ipapadala ko sa matanda yung video niya kasama yung buwisit. Tignan natin kung magpapakasal pa rin siya sa akin. Jiang Luning, buksan mo pinto. Kung hindi, babasagin ko. Alam mo ba kung sino ako? Ikamay? Gamot ko. Buwisit. Jiang Luning. Nasaan si Jiang Luning? Hindi pwede. Nakita ko mismo na pumasok siya sa kwarto kasama ang isang lalaki. I-check ang CCTV. Hanapin si Jiang Luning na saan yung buwisit na yan? Kuya Kuan,
May iba na si Ete, pero ayaw pa ring bitawan ang posisyon niya bilang manugang ng pamilyang Shen. Gahaman talaga siya. Naghahanap si Jiang Luning ng panangga na karating na sa akin. Naiturok na ang panlunas. Matutulog lang siya, ayos na. Nagpadala kayo ng helicopter para sunduin ako mula sa medical salon. Para lang sa maliit na bagay na yan. Ang tungkol sa kanya. Hindi maliit na bagay. Ang matandang puno ay mamumulaklak na. Naalala ko, ang nasa puso nyo lang ay ang namatay nyong. First love 6 na taon na ang nakakaraan, hindi ba? Ano na ang nangyari sa dalawang yon? Nalaman na. Si Jiang Zhengzue ang naglagay ng gamot. Inutusan niya silang kidnapin si Miss Jiang. Paralisahin nyo sila. Itapon nyo sila sa harap ng safety bureau. Young Master. Ang pagpunta natin dito sa Yunzi City ay para sa isang lihim na investigasyon. Hindi natin pwedeng ilantad ang ating pagkatao at kinaroroonan. Sino ba ang babaeng yan? Para magalit kayo ng ganyan, kailangan kong tingnan ng maigi. Jiang Luning, nasaan ka? Naghanap kang lalaki, pero ayaw mong umamin, hindi ba? Natutulog siya. Kung gusto mo siyang hanapin, tingnan natin kung may kakayahan ka ba. Ang lakas naman ng amoy ng selos. Ito. Itong babaeng ito, hindi kaya siya ang iyong first love, na buhay muli. Isang himala sa medisina. Ibalik siya. Huojin, ikaw ganyan ka ba sa kaibigan mo? Jiang Luning, akala mo ba patay na ako? Paano mo nagawang ipahiya ako ng ganyan? Kuya Kuan, anong nangyari? Anong sinabi ni Jiang Luning? Yung buwisit na yon ang sumagot ng tawag. Sabi niya, hanapin ko raw siya kung kaya ko. Malapit ko na siyang mahanap. Nasaan siya at ang buwisit na yon? Huwag lang siyang magpahuli sa akin. Bakit hindi ito ayon sa napag-usapan? Anong ginagawa ng dalawang bisit na yon? Buti na lang. Hindi ka namatay. Nakalas na. Tutulungan kita. Huwag mo akong intindihin. Wala silang magagawa sa akin. Mauna ka na. Kung ganun. Ako. Tutulungan kitang tumawag ng pulis. Anong pangalan mo? Ako si Jiang Jiang. Gising ka na. Nasaan ako? Sa bahay ko. Binigyan ka ng gamot. Dinala kita rito para tingnan ng doktor. Salamat. Walang nangyari sa atin. Parang disappointed ka. Mas gusto ko sana. Nagising ka habang tinitingnan kita. Pero tapos na yon. Uwi na ako. Ang bilis mo namang magbago. Yung 2 tao sa basement ko, gusto mo pa ba sila? Young Master. Kuya. Si Young Master Shen at Miss Jiang, nandito na sila. Shen Wangchuan. Ang bilis naman nilang dumating. May GS sa cellphone ko. Baka mawala ka. O baka matakot kang mawalan ako ng kontrol? Nandito raw siya. Nasa loob kaya siya? Jiang Luning, saan ka nagtatago? Nasaan ang buwisit mo? Gusto ko kapag nawawalan ka ng kontrol. Jiang Luning, anong ginagawa mo? Siyempre. Kasama ang isang lalaki. Jiang Luning, wala ka talagang hiya. Yung dalawang yan, ipagkatiwala ko muna sa'yo. Gusto ko sabay-sabay silang parusahan. Isang misteryosong babae. Marunong tumakas. Kayang protektahan ang sarili. At gumaganti sa mga umapi. Kung galitin ka. Ang honey trap ba epektibo kaya? Sa tingin ko hindi. Kung ganun, siguro hindi pa ako sanay. Kailangan kong magsanay. Bumaba ka sa akin. Tuturuan kita. Jiang Luning, nahuli rin kita sa wakas.
Jiang Luning, Kaya mo bang halikan siya? Sa harap niya? Gagamitin mo ako? Ayoko. Hindi ako pwedeng, gamitin lang basta-basta. Mahal ako. Jiang Luning, paano mo nagawa yan sa harap ko? Tingnan natin kung paano ka. Ipaliwanag sa tatay ko. Jiang Luning, Kuya Kuan, nakita mo na si Ete? Nasaan na yung visit na yon? naglakas loob si Jiang Luning na lokohin ako. Sa harap ko pa, pinaglalaruan pa rin ako. Akala ba niya talaga, may pakialam ako sa kanya? Asa siya? Ako, si Shen Wangkan, hinding-hindi magpapagago. May ebidensya na. Mabuti. Tingnan natin kung paano pa siya magpapalusot. May nakakuha ng video ni Ete at ng visit na yon. Naipadala na sa cellphone ko. Ano pa ang hinihintay natin? Gayon na, puntahan natin ang tatay ko. Hindi ako maniniwala. Kung papayag pa rin siyang ipakasal ako sa visit na yan na may masamang reputasyon. Hindi lang si Tito Shen. Pati ang tatay ko ay niloko niya. Kung gayon, sasamahan kita umuwing gayon. Haharapin natin ang kanyang pagkukunwari. Ang lakas ng loob mong ang video ni Zensu ipost sa kasal. Nabaliw ka na ba? Chairman Jiang, nakalimutan mo na ba? Ang anak mo ang unang umakit sa fiance ko. Si Zensu ay isang Jiang. Paano niya magagawa yan? Sa huli, ikaw pa rin ang hindi nakakuha sa puso ni Wang Chuan. Kung gusto ni Shen Wangchuan si Jiang Zhensu, hindi ba mas maganda? Makakapagpakasal siya sa pamilyang Shen. Hindi ba ikaw ang pinakamasaya? Huwag kang mag-inarte sa harap ko. Dahil lang sa pinili ka ng pamilyang Shen bilang manugang, naglakas loob kang balewalain ang ama mo. Sinasabi ko sa iyo, bago kay kasal, ako pa rin ang masusunod dito sa bahay. Pa. Nakunan si Ete. Ikinahiya niya ang pamilyang Jiang. Buisit, gumagawa ka pala ng ganyang nakakahiya sa labas. May ebidensya ka ba? Siyempre, may nakakuha ng video mo at ng visit. Nandito na. Paano nangyari yan? Hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita, di ba? Nandito ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka pa magpapalusot. Xiaotsu, bilisan mo, play mo na. Nasaan ang video? Hindi. Hindi ganoon. Nagkamali lang ng padala. Hindi. Xiaotsu, anong nangyari? Nasaan ang video? I-play mo na. Narinig ko kanina ang boses ni Jiang Luning. Walang video. Kalokohan lang yan ng mga walang magawa. Kuya Kuan, umuwi na lang muna tayo. Impossible. Nakita ko siya kasama ang visit na yon. Sakto! May video ako na gusto kong i-share sa inyong lahat. Inutusan lang kami. Binigyan ng gamot si Miss Jiang, at ang babaeng nag-utos ng pagdukot ay nagsabi na, basta dalhin lang namin si Miss Jiang sa kwarto. Siya na ang bahala sa iba. Hindi. Hindi ganyan. Paano? Hindi mo inakala na ang video na yan ang ebidensya na ikaw ang nag-utos ng pagdukot sa akin at ngayon ikaw ang nababalikan, di ba? Luning, dinukot ka. Kung malalaman yan ng pamilyang Shen, ang buong pamilyang Jiang ay tapos na. Hindi. Hindi ganyan. Peke ang video. Maniniwala kayo sa akin. Hindi gagawin ni Xiaohue ang ganyang bagay. Ayaw mong umamin? Kung gayon, tatawag ako ng pulis. Para makita ng pulis kung totoo o peke ang video na to. Huwag. Opo. Ako po ang gumawa niyan. Kuya Kuan. Ginawa ko rin yan para sa'yo. Hindi ba't galit na galit ka kay Jiang Luning? Gusto lang kitang tulungan na makalaya. Natatakot akong lumambot ang piso mo. Natatakot akong maloko ka. Jiang Zhengsu, ang galing mong umarte. Ngayon, umabot na sa puntong pati ikaw mismo naniniwala ng totoo yan, di ba? Gusto ko lang pakasalan si Kuya Kuan. Hindi ka naman namatay. Tinakot lang kita. Buhay na buhay ka pa rin, di ba? Wang Chuan, dahil nag-alangan ka, ibig sabihin may nararamdaman ka pa para kay Luning. Paano kung... Hini. Mula nang una kong makita si Xiaoxue, sumumpa ako. Na palagi ko siyang poprotektahan. Hindi ako magbabago. Sigurado akong dahil sa akin to masyado akong matagal nawala. Kaya nawalan ng seguridad si Xiaoxue at nagkamali.
Shen Wangchuan, ang lalim ng pagmamahal mo. Kung gayon, pagbibigyan kita. Bukas ng umaga, pupuntahan natin ang tatay mo para kanselahin ang kasunduan sa kasal. Totoo ba ang sinasabi mo? Handa kang isuko ako? Huwag mong masyadong isipin na ikaw siniseryoso mo. Sa paningin ko, wala kang halaga. Bukas ng alas 9 ng umaga, sa harap ng bahay ng pamilyang Shen. Hindi ka naman siguro duwag, di ba? Gusto ko yan. Teka. Jiang Zhensui, tandaan mong takpan ang kasinungalingan mo. Kung hindi kapag nalaman ni Kuya Chuan mo ang totoo at lumuhod siya sa akin. Nakakahiya yon. Ano nang pinagsasabi mo? Young Master, Bakit hindi sinasagot ni Jiang Luning ang tawag ko? Dapat pala ay direkta akong pumunta sa pamilyang Jiang para kunin siya. Young Master, dapat tayong maging discreet. Pamilyang Jiang yon. Kung gagawin mo yan, malalaman ng buong Yunhui City na nandito ka. Kapag nangyari yon, ako lang mag-isa. Wisit. Si mama ko ngayon. Nasaan siya? Wala siya sa Yunsi City ngayon. Inilipat siya sa Binhay. Ang lugar na yon ay pag-aari ng pamilyang Huo. Mahirap siyang hanapin doon. May 3 milyong piso sa card na to. Ano man ang mangyari, akihanap ang nanay ko. Mas maaga, mas mabuti. Kung makikipag-date ka sa ibang lalaki ng patago, malulungkot ako. Anong ginagawa mo rito? Maniningil. May babaeng may utang sa akin ng 2 gabi. Kung hindi ko siya babantayan, baka hindi niya bayaran. Hujin. Wala ka bang ibang babae? Pero ikaw lang ang gusto ko. Mahigpit ang pamilya ko. Kailangan ko nang umuwi. Kung gabihin ako, bubugbugin ako. Ang signal ng cellphone ay na-block na. Ang CCTV ngayong gabi ay i-adjust din. Ngayong gabi, si Miss Jiang ay hindi pumunta rito. Sino ka ba talaga? May-ari ng bar. Kung ganoon mo ako tinutulungan. Baka naman nahuhulog ka na sa akin dahil sa tagal nating magkasama? Kung Huwag mo nang ituloy. Masasaktan ka lang. ang lupit mo naman. Pero hindi ako nagkakautang loob sa iba. Tinulungan mo ako. Babayaran kita. Jiang Jiang. Ang misteryosong pusa. Paano ba siya susuyuin? Ang init-init ng panahon. Naka-scarf pa. Ayusin mo ang sarili mo. Isipin mo, darating ang tatay mo. Paano mo ipapakita sa kanya ang determinasyon mo? Bakit mo ako pinapunta rito ng ganito kaaga? Tatay, Gusto kong kanselahin ang kasal namin ni Jiang Luning. Gusto kong pakasalan si Jiang Zhengzui. Sa panaginip mo, Pakasalan si Jiang Zhengzui? asa ka. Ang papasok sa pamilyang Shen ay si Luning lang. Kung hindi mo siya papakasalan, babawin ko sa'yo ang karapatan mo sa Shen Corporation. Tae, Tatay, bakit? Bakit kailangan kong pakasalan ang taong hindi ko mahal? Hindi mahalaga kung mahal mo o hindi. Sa itsura mong yan, mukha kang walang silbi. Simula ngayon, huwag mo nang babanggitin yan sa harap ko.
Jiang Luning, niloloko mo ba ako? Kakanselahin mo na naman ang engagement, di ba? Ang tatay mo ang ayaw. Hindi ako. Saig, Shen, Shen Wangchuan, nabaliw ka na ba? Bitawan mo ako. huwag kang mag-eskandalo. Hindi ba ito ang gusto mo? Huwag kang makunwaring inosente. Kung kaya ng iba, bakit ako hindi? Shen Wangchuan, bakit ka naging ganyan? Nandidiri ako sa'yo. Huwag kang magsalita na parang kilala mo ako. Wala kang alam. Parang mas lalo kitang hindi maintindihan. Ang Shen Wangchuan na mas gugustuhin pang mag-hunger strike kaysa umalis ng bansa, na lumaban para sa sarili niya parang matagal ng patay. Parang matagal ng patay. Anong sabi mo? Shen Wanchuan, huwag ka nang magmatigas. Pumayag ka nang umalis ng bansa. Hihintayin kita. paano natin malalaman kung hindi sila susuko, kung hindi tayo lalaban hanggang dulo? Ipinaglalaban ko ang pangarap ko para sa akin. Paano mo nalaman yan? Ito ang sinabi ko kay Xiaozi. Dalawa lang namin ang nakakalam. Hindi niya sasabihin sa'yo. Sandali lang. Ipaliwanag mo yan sa akin. Ano ba ginagawa niyo? Kuya Chuan, gusto mo na siya, si Jiang Luning, di ba? Paano mo to ginawa sa akin? Hindi. Si Jiang Luning. Siya ang nagpalit ng isip. Nagulo ako sa galit kaya nakita mo yan. Yung nangyari kanina. Jiang Luning, huwag kang umalis. Totoo nga, mahal mo siya. Hindi. Pangako kong pakakasal kita at tutuparin ko yan. Lumipat ka sa labas ng pamilyang Jiang, bibilhan kita ng villa. Totoo? Ang bait mo sa akin. At ito ang pakiramdam mong pagiging paborito. Hindi mo yan makakamit kalanman. Jiang Luning, huwag kang alis. Kailangan sumama ka sa amin. Buisit ka, no? Nagpapakyutan kayo, huwag nyo na akong isama, pwede ba? Kung wala kang tinatago, gusto mo lang ulit samantalahin ang pagkakataon para isumbong ako kay Papa. Kailangan sumama ka sa amin. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Bago natin mahanap si Mama, pansamantala, susundan ko muna ang dalawang yan na nagpapapansin. Sarge, sasama ako sa inyo. Ito ang pinakamataas na proyekto na binyo ng Hu Group sa Yunsi City. Pinakamataas na proyekto. At sa lahat ng ito, Ang posisyon ng penthouse na ito ang pinakabihira at may pinakamagandang tanawin. Ito. Parang ito ang villa na dinala sa akin ni Hujin dati. Ito ay isang development ng Hu Group. Si Xiaotsu lang ang karapat-dapat dito. Kapag lumipat ka na, dapat imbitahan mo ako para makita ko. Gusto talaga ni Kuya Chuan na bilhin ito dito. Gusto niya ibigay sa akin ang lahat ng pinakamaganda. Nasaan si Ate? Siguro nakita niya si MR Shen na sobrang spoiled ka, kaya pumunta siya sa sulok para magmukmok. Sinusundan mo ako? hindi Nandito ako para tulungan ang kaibigan ko magbenta ng bahay. Kaibigan mo ay mula sa pamilyang Huong Binhay. Kilala mo ang pamilyang Huo? Ngayon ko lang narinig. Hujin, ang mga bahay dito sobrang mahal ba? Gusto mo? Bibilhin ko para ibigay sa'yo. Nakita mo ba yung babaeng yon? Basta hindi niya mabili. Masaya na ako. Madali lang yan. Talaga? May paraan naman. Pero hindi kita pwedeng utusan ng libre. Kailangan ng one-time payment. Nasaan si Jiang Luning? Kuya Chuan, halika tingnan mo. May nakita akong villa. Tingnan mo to. Lalo na tong sulok ng balkonahe. Tamang-tama para makita ang mga corals at ang skilina ng syudad. Parang ito nga. Para sa akin yan.
Kung gayon, ito na ang kukunin ko. Kukinin namin. Sadya po, Ginoong Shen. Ngunit po, ang halaga ng King of Buildings ay mahigit 100 milyon. Kailangan po nating dumaan sa proseso ng pag-verify ng pondo. Pakiusap, Ginoong Shen, ipakita po ninyo ang patunay ng pondo. Ako. Ang perang ito ay hindi pa nailalabas mula sa Shen Corporation. Pwede bang? Huwag na kayong mag-abala. Ako na ang bahala. Ang pamilyang Jiang namin ang pinakamayaman sa Yonsei City. Ganoon lang kaliit na pera, hindi ba't pwede naming gastusin kahit saan? Anak ng pinakamayaman. Jiang Zhengsu. Sigurado ka bang may karapatan kang mag-verify ng pondo? Sigurado ka ba? Ang isang anak sa labas ay may karapatan ba niyan? Nga, Fiaozi. Paano ka nagkaroon? Ang ganoon karaming pera. Naku, nasyahan ako masyado. Ang ibig kong sabihin. Si Shen Wangquan, nag-isang anak ng pamilyang Shen. At ako kahit papaano, mayembro pa rin ng pamilyang Jiang. Para sa ganitong halaga. Hindi na siguro kailangan ng verification, di ba? Kung ganoon, tatanungin ko ang head office kung pwedeng alisin ang verification process. Fiaozi. Dati hindi ba galit na galit ka sa pagiging miyembro ng pamilyang Jiang? Bakit ngayon parang iba na? Kasi si Tito Shen, hindi niya ako gusto. Nag-alala ako na hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Fiaozi. Ikaw ang pinakamaganda. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. Sino po si MS Jiang Luning? Ako po. Magaling, MS Jiang. Kung interesado rin po kayo sa gusaling ito, maari po kaming magbigay sa inyo ng libreng paninirahan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang bahay na to, kami ang nauna. Pasensya na, Miss Jiang. Pero ang villa na to ay inilaan ng aming CE para lang kay Miss Jiang Luning. Para sa kanya lang yan. Maliban sa kanya, wala nang iba ang pagbebentahan namin. Paano nangyari yan? Hindi mo pa nga na-verify ang assets niya. Baka naman. Wala siyang ni isang kusing. Ibibigay niyo ba ng libre sa kanya? Sabi ng headquarters, kung papayag si Miss Jiang na tumira dito, siya ang bahala sa mga kondisyon. Ang villa ng pamilyang Huo ay ibibigay na lang sa kanya. Nakuha ko ba ang galit ng hindi dapat? Alam na alam niyang gagamitin mo ang villa na to para mag-propose sa akin. Sinasadya niya lang na ipahiya ako. Jiang Luning, hindi ka pa ba tapos manggulo? Ikaw ang nagdala sa taong to para samahan kang umarte, di ba? Hindi ka naman ganoon ka-importante para pag-aksayahan ko ng ganoong karaming oras. Nasaan ang susing mansyon? Ako ang nakatira. Jiang Luning. Huwag kang masyadong magsaya. Maligayang kaarawan. Jiang Luning. Ma. Akayanin ko to. Hintayin mo ako. Jiang Luning. Talaga bang itinuturing mo itong sarili mong bahay? Ang bahay na to, pinatira ako rito. Legal at malinaw. Bumati ka ba sa akin para sa aking housewarming? Jiang Luning. Pinatira ka lang nila rito dahil akala nila ikaw ang anak ng pamilyang Jiang. Pero ikaw, buwisit. Tulad ng buwisit na yan. Hindi ka karapat-dapat tumira sa ganito kagandang bahay. Binalaan na kita. Naglakas loob kang sampalin ako? Dapat kinunan kong litrato ang ekspresyon mo at ipinakita kay Shen Wangchuan. Tingnan natin kung makikilala niya ang mukha mong yan. Hindi gagawin ni Kuya Chuan yan. Naniniwala siya sa'yo. Hindi siya naniniwala sa akin. Kasi akala niya, ikaw yung pinoprotektahan niya 12 taon na ang nakalipas. Jiang, alaga bang akala mo maloloko mo siya habang buhay? Jiang Luning. Kung talagang gusto mong pakasalan si Shen Wangquan, matagal mo nang ibinunyag. Ang pagkatao ko. Bakit ka nagpapaka-inosente diyan? Ayoko pakasalan si Shen Wangchuan. Dahil, Matagal na akong walang nararamdaman para sa kanya. Jiang Zhengsu, kung gusto mong ibigay ko siya sa'yo, hanapin mo kung saan nakatago ang nanay ko. Kapag nahanap mo siya, alis ako agad. seryoso ka ba? Anong pinag-usapan ninyo? Anong meron ngayon? Bakit kumpleto kayong lahat? Kuya Chuan, bakit ka nandito? Kaarawan mong gayon. Nag-reserve ako ng restaurant. Sinundo kita. Kaarawan ko? Jiang Luning. Ikaw ba ay muling dumating para pahirapan si Xiaoxue? Xiaoxue, ayos ka lang ba? Siguro may nagawa ako na ikinagalit. Ni Ate. Hindi ko akalaing napakahina mo. Mukhang 12 taon na ang nakalipas, ang mga sinabi mo kay Jiang parang wala siyang natutunan ni isa. Salamat sa inyong dalawa sa pagsuporta. Sapat na ang napanood kong palabas.
Kailangan ko na ring umalis. Kaarawan mo. Bakit siya nagpapasalamat? Anong ginagawa mo? Kinidnap kita. Hujin, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung kaninong bahay to? Lumipat ka ng bagong bahay. Siyempre pipili ka ng magandang araw. Ikaw, Binabalaan kita, Hujin. Ibaba mo na ako. Huwag kang maingay. May regalo ako para sa'yo. Nandito na tayo. Ito ay, Maligayang kaarawan. paano mo nalaman ang kaarawan ko? Ang sales office ng Yunding Villa. Kailangan kong arehistro ang petsa ng kapanganakan. Ikaw. Bakit ang bait mo sa akin? Karapat dapat ka. Iba ka ngayong gabi. Hindi ba takot kang tumakas ako? Kung gayon, ikulong mo ako ng maayos. Anong gusto mong gawin? Gusto kong. Buksan ang regalo ko sa kaarawan. Huwag kang maglaro ng apoy. Kung gayon, atayin mo ang apoy ko. Kung mang-akit ka pa, natatakot akong hindi ko na talaga makontrol ang sarili ko. Kung gayon, subukan mo. Ikaw ba ang unang susuko o ako? Hujin, nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngunit ang kaya kong ibigay sa iyo ay hanggang dito na lang. Ngayong gabi, ituring na natin itong huling gabi natin. Hujin, hanggang dito na lang tayo. Tumakas na naman. Kicheng. Ipabatid sa mga pamilyang Jiang at Shen sa Yunsi City na bibisita ang Huo Group mula sa Binhai. alis ka? Hindi ba't ito ang eksaktong ito ba ang gusto mo? Aalis na ako. Ang hadlang sa inyo ni Jiang Zhensue, wala na. Ito ang ospital ng nanay mo. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Nakakuha ka na nga ng benepisyo, nagmamaang-maangan ka pa. Kung hindi dahil kay Kuya Kuan, patay na sana siya nang makita ko siya. Ang gusto mo, ibinigay ko na. May 5 milyon sa card. Ikaw at ang nanay mo, huwag na huwag kayong magpapakita sa akin. Aitening, ang nanay mo ay nasa. Yunding General Hospital, ER. Nalaman mo? Alam. Tenga. Jiang Senki. Siya ba talaga ang inampon ng pamilyang Jiang 12 taon nang nakakaraan? Dapat siya ang tanungin mo, hindi ako. Gusto kong marinig mula sa iyong gayon. Shen Wangchuan. Alagi ka na lang nakikinig sa sinasabing iba. Mas mabuti pa, tanungin mo ang sarili mong puso. Mahal mo ba talaga si Jiang Zhensue? Mahal ko siya, syempre. Mahal ko siya dahil. Ano man ang dahilan? Dahil nakapili ka na, huwag ka nang mag-inarte. Huwag ka nang mag-inarte. Hindi. Linawin mo sa akin. Ang Jiang ko, si Jiang Zhengkue ba talaga? Anong ginagawa ninyo? Bakit kayo naghihilahan? Sabi ni Luning, gusto niyang umuwing 2 araw. Ihahatid ko siya. Luning. Ganoon ba? Opo. Dead. Ihahatid ko muna siya pawi. Nakikita kong maayos ang inyong relasyon, kaya panatag na ako. Narinig ko, kayo ni Luning ay nagtingin ng bahay kahapon. Dead. Inimbestigahan mo ako? Eh,
Para rin naman sa iyo yan. Kung mapapakasalan mo agad si Luning, makakapag-itere na ako ng maaga. Pagdating ng panahon, ang Shen Corporation ay mapupunta na sa iyo. Aalis na ako. Luning, mabuti na rin na umuwi ka muna ng ilang araw. Nga pala, ang pamilyang Huo ng Binhay ay sadyang nagdadala ng kao para dumalo sa kasal ninyo. Iyan ay isang pamilya na sa isang tapak lang. Ang buong Yunsi City ay nanginginig. Ang pagkapadala nila ng kao dito sa pamilyang Shen para dumalo sa kasal ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa ating pamilya. Nabalitaan ko noon. Ang pinuno ng pamilyang Huo at ang lolo mo ay may matinding pagkakaibigan. Ang darating ngayon ay ang young master ng Huo Group, si Hu Yan. Misteryoso si Huo yan. Walang nakakita sa tunay niyang mukha. Ang darating ngayon ay marahil isang miyembro ng sangay ng pamilyang Huo. Kahit ganoon, nagpapakita pa rin ito ng kanilang pagpapahalaga sa ating pamilyang Shen. Who Group ang Binhay? Hindi ba dito ang sales office? Sales manager? Hu Jin? Sino po ito? Siya si Young Master Hu Jin ng Binhe Hu Group. Bakit ikaw? Ay, ang pagdating niyang Master Huo sa kasal ng aking anak ay isang malaking karangalan para sa pamilyang Shen. Ito ang aking anak, si Wang Chuan. At ito naman si Miss Jiang. Ang relasyon namin ay hindi na kailangan pang ipakilala ng iba, di ba? Luning, kilala mo si Young Master Hu. Hindi. Hindi nga kami magkakilala. Dati, ang mga regalo ko sa ngalan ng Huo Group para kay Miss Jiang ay ibinalik lahat. May ganun pala. Ikaw pala ang nagbigay ng Cloudtop Villa. Ah, kaya pala. Napakabait talaga ng pamilyang Huo. Hahaha. Young Master Hu, Taito Shen. Babalik na po ako sa pamilyang Jiang. Tamang-tama. Pupunta ako sa pamilyang Jiang para bisitahin ang mag-asawang Chairman Jiang. Isabay ko na rin si Miss Jiang pauwi. Kung gayon, salamat, Young Master Hu. Young Master Hu, ngayong gabi, naghanda ako ng welcome banquet. Sana ay makadalo ka. Naman. Ang kasal mo at ni Luning ay hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Sa loob ng buwang ito, ikakasal na kayo. Te, Hu Jin. Huwag kang. Anong ibig mong sabihin na tapos na? Ang sa atin. Hindi mo pwedeng tapusin kung kailan mo lang gusto. Hu Jin. Ikaw na ang young master ng pamilyang Huo. Anong klaseng babae ang wala ka? Bakit mo pa ako kinukulit? Pero ikaw lang ang gusto ko. Hindi ko alam kung ano ang iniiwasan mo. Jiang Luning. Pero ikaw lang ang kailangan ko. Young Master. Hinahabol tayo ni Shen Wangchuan. Jiang Luning, nandiyan ka ba sa loob? Hu Jin. Ayoko. Mukhang mas gusto mo ang palihim na pakiramdam. Jiang Luning, nasa loob ka, di ba? Jiang Luning, anong ginagawa mo? Jiang Luning, bumaba ka ng gayon din. Gusto mo bang buksan ko ang pinto para makababa ka? Magmaneho ka. Jiang Luning. Jiang Luning, bumalik ka. Jiang Luning, bumalik ka. Kuya Kuan, pinuntahan mo ako. Bakit hindi ka pumasok? Jiang Luning, Nandito ka sa bahay ko pero hindi mo ako hinanap. Sa halip, si Jiang Luning ang iniisip mo? Shen Wangkuan. Hindi mo siguro balak pakasalan siya dahil lang dumating ang mga tao mula sa pamilyang Huo, di ba? Dahil lang dumating ang mga tao mula sa pamilyang Huo, di ba?
Dumating ang mga huwa? Kung gayon, hindi si Hujin at Jiang Luning. Ang nasa sasakyang iyon kanina? Shen Wangkuan. Kahit pa si Jiang Luning ang nasa sasakyang yon, ano ngayon? Ano ngayon? Hindi mo ba alam noon pa? May ibang lalaki siya. Ano yang ginagawa mo ngayon? Shen Wangkuan, hindi mo naman siguro talaga minamahal na siya, di ba? Hindi. Paano ko naman siya mamahalin? Isang babaeng malandi. Hindi. Para kang isang selosong asawa ngayon. Kahit pa magpapakasal na kayo, papayag ako. Ako na lang ang aatras. Huwag kang umalis. Shen Wangkuan. Nangako kang aalagaan mo ako. Sabi mo, papakasalan mo ako. Nakalimutan mo na ba? Noong bata pa tayo, paano ako binuli ni Jiang Luning? Nakalimutan mo na ba lahat yan? Nagkamali ako. Si Jiang ang minahal ko sa loob ng 12 taon. Paano ko naman pagdududahan siya dahil lang sa ilang salita ni Jiang Luning? Ang sama ko. Maniwala ka sa akin. Malapit nang umalis si Jiang Luning. Pagkaalis niya, pakakasalan na kita. Huwag kang umalis. Hujin, hindi ka pa ba tapos maglaro? Hindi ako naglalaro. Seryoso ako palagi. Nga. Bakit ka naman magiging seryoso? Sa simula, one night stand lang tayo. Kusa nating ginawa. Ikaw ang unang sumira sa patakaran ng laro. Anong ibig mong sabihin? Magpapakasal na ako. Hanggang dito na lang tayo. Hindi ako naniniwala. Si Jiang Zhensui lang ang mahal niya. Sa kanyang mga mata at puso, wala ka. Kapag kasama mo siya, masasaktan ka lang. Kahit na, sapat ng mahal ko siya. Nagsisinungaling ka. Ako ang mahal mo. Sa bawat gabi na magkasama tayo sa kama. Ang ating paghinga, tibok ng puso. At pawis na naghahalo, sa bawat sandali nating magkasama. Nararamdaman ko lang na mahal mo ako. Hujin, hindi ko inakala na isa ka palang baliw sa pag-ibig. Mula simula. Hanggang ngayon, ginagamit lang kita. Hindi kita mahal. Hindi mo ako mahal? Kahit na hindi mo ako mahal sa simula. Paano naman ang mga sumunod? Bakit ka pa paulit-ulit na nakikipagtalik sa akin? Para makaganti sa kanya. Para gisingin ang pagka-possessive niya. Para kusang loob niya akong pakasalan. Naintindihan mo na ba? Wala ka. Man lang bang kahit kaunting? Sandali. Na nagkagusto sa akin? Atawad. Jiang Luning. Ang lupit mo. Pero hindi kita pakakawalan. Sa ating dalawa, akin ka lang. Hujin, sa sarili ko lang ako nabibilang. Hindi ako pag-ari ng kahit sino. Hindi ako naniniwala. Hindi kita mahal. Hindi ako naniniwala. Hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi. Ang mahalaga, hindi tayo magiging magkasama. Young Master. Ang salusalo ng pamilyang Shen ay sa Yunvi City Hotel. Alamin mo ang relasyon ni Jiang Luning sa pamilyang Shen. Mas detalyado, mas maganda. Tayo, hindi pa tapos. Kuya Kwan, ito ang keke na ginawa ko. Tikman mo. Jiang Luning, saan ka pupunta? Shen Wangchuan. Pagkatapos ng isang buwan, magpapakasal tayo. Gusto mo pa rin pala akong pakasalan. Kumain ka pa ng maraming walnuts. Pagkatapos kumalat ang balita, alis ako sa yung city. Para mapakalma ang publiko.
Apayag ang tatay mo na pakasalan mo si Jiang Zhensui. Ikaw, alis ka talaga? Hindi ka na naman siguro may pakulo, ano? Bakit? Namimiss mo na ako, ano? Ikaw, Kalokohan. nagsasalita ka ng kung ano-ano. Natatakot lang ako na baka talaga. Kumapit ka na sa akin. Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Hindi ba si Jiang Luning ay isang mayamang dalaga? Bakit siya nag-ayos ng gamit sa bodega? Jiang Luning. Ang galing mo talaga. Inakit mo na si Shen Wangquan. Gusto mo pa talagang i-announce ang kasal niyo? Inggit ka? Turuan kita ang 2 galaw. Huwag kang masyadong mayabang. Kinuha mo na ang pera pero hindi mo ginawa ang trabaho mo. Sa tingin ko ayaw mo nang pakialaman ang buhay ng nanay mo. Ikaw na buwisit ka. Sinaktan mo na naman ako. Dahil nagbayad ka. Itong galaw na to ay ituturo ko sa'yo ng libre. Ikaw, Anong ginagawa mo? Nanununtok! Inapi mo na naman sa Huyazi. Sa akin ka magalit. Ikaw, bakit mo siya sinampal? Di mo ba nakita? Siya ang nag-utos sa akin. Kuya Kuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag mo na siyang galitin pa. Balita ko, magpapakasal ka na raw. Pakulo lang yon. Sa loob ng 1 buwan, alis din siya ng Yongui City. Sa oras na iyon, ang kasal na iyon ay para talaga sa atin. Amy, Jiang Luning, buti na lang marunong kang makisama. Siguradong nasusuka na siya sa 2 pesting yon. Kailangan ko pa ring humanap ng paraan para masilip ang lagay ni Mama. Bakit ang daming nagbabantay sa labas ng kwarto ni Mama? Paano ba ako makakapasok? magpagaling ka lang mabuti. Luning. Ikaw pa rin ang magiging manunugang babae ng pamilyang Shen. Miss, ayos ka lang ba? Kasal ka na ba? Baka buntis ka. Dadalhin kita sa obgyn. Para ma-check up. Wang Chuan. Kasama mo ba si Luning? Ha? Kasama ko. Nga pala, mamaya sa Genting Hotel, may welcome banquet para sa whole group. Huwag kang malit. Baka naman masama lang ang tiyan ko. Doktor, hindi na kailangan ng gamot. Miss Jiang, congratulations. Bantis ka. Buntis nga ako. Nabuntis ako ni Hujin? Ang hormone level mo ay medyo abnormal. Kaya, sa unang trimester ng pagbubuntis, iwasan ang matinding ehersisyo. Mas makakabuti ito para sa bata. Doktor, paano ako makakakuha ng e-room sa pinakataas na palapag ng ospital? Baby, Atawad. Kailangan ka munang isakripisyo ni Mama. Jiang Luning, huwag kang mahuhuli sa welcome party. Sa Cloudtop Hotel mamaya. Tinawagan ako ni Papa. Kanina at tinanong. Kung magkasama tayo, huwag kang magkakamali na magsalita. Alam ko, Para sa reputasyon ng ating mga pamilya. Young Master Hu. Nagpapasalamat kami sa pamilyang Huo ng Binhay sa pagpapadala ng kinatawan para dumalo sa kasal ng aming 2 pamilya. Lahat tayo, mag-toast kay Young Master Hu. Tara, Luning, naalala ko na kaya mong uminom ng alak. Ngayon ang araw ng kasal. Palitan mo ang alak. hindi. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ako makainom. Seg. bahala ka. Tara. In-laws, Wang Chuan, handa na ba ang kasal? kumusta na? Ayon sa plano. Balak namin magpakasal sa susunod na buwan. Seg. Anong nangyayari? Ang bastos naman. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Babalik muna ako sa restroom para magpalit ng damit.
Hujin, nasa isang event tayo, huwag kang gumawa ng gulo. Hindi ako gumagawa ng gulo. Ginagawa ko lang ang gusto mo. May pwedeng pumasok dito anumang oras. Hindi ka ba natatakot na makita ang iba? Kung makita man, sasabihin ko ang totoo. Walang dapat itago sa panliligaw sa babaeng gusto ko. Hujin, maghinay-hinay ka nga. Hindi pa pwedeng malaman ng iba ang relasyon natin. Kung ganun, maging masunurin ka. At huwag kang gumawa ng ingay. Jiang Luning, nandiyan ka ba? Jiang Luning, anong nangyari? Kung hindi mo bubuksan ang pinto, papasukin ko yan. Nagpapalit akong damit. Ginawa ko naman lahat ng sinabi mo kanina. Bibigyan lang kita ng 1 buwan. Huwag kang magloko. Ikaw, buwisit ka. Kung magsalita ka pa ng ganyan. Sigurado ako, agad yang makakarating sa tenga ng tatay mo. Ikaw, Dahil pumayag kang kusang umalis, hindi na kita papansinin. Ikaw, buwisit ka. Hawak mo na ang pera at impormasyon ko. Bakit hindi ka pa umalis sa yon si City? Gusto ko nga umalis. Bakit hindi mo na lang tapusin ang kabutihan mo at ilabas mo ang nanay ko? Ano? Nagloloko ka ba sa akin? Tingnan mo lang kung hindi kita turuan ng leksyon. inaapi na naman ni Jiang Luning. Sai Kuyagi, Ako ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Sa tingin mo ba, hayaan ko na lang na lagi mo akong api-apihin? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Patuloy pa rin ako. Sasaktan mo? Jiang Luning, nabaliw ka na ba? Isusumbong kita kay Papa. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Ano? Ngayon na hindi ka na kayang protektahan ni Shen Wangchuan, ginagamit mo na ang tatay mo para takutin ako? Jiang Luning, huwag kang masyadong mayabang. Kapag nakasal na ako sa pamilyang Shen, ipapaalis kita sa pamilyang Jiang sa pamamagitan ni Papa. Sisiguraduhin kong mas magiging malala pa ang buhay mo kaysa sa buwisit na yan. Kapag nalaman ni Shen Wangchuan na hindi ikaw ang hinihintay niya, sa tingin mo pakakasalan ka pa rin niya? Kapag umalis ka na kasama ang buwisit mong nanay, hindi niya malalaman kailanman na nagkamali siya ng minahal. Chuan. Kuya Kuan. kaya pala, 12 taon na ang nakalipas. Hindi talaga ikaw ang mahal ko. Hindi. Hindi ganyan. Pakinggan mo ako. Jiang Senki. Ang galing mo talaga. Napaglaruan mo rin ako. Jiang Luning. Ikaw pala ang Jiang ko. Jiang, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa private doctor. Hindi. Kailangan kong pumunta sa Yunding General Hospital. Hindi maganda ang pasilidad doon. Kailangan kong pumunta. Yunding General Hospital. Ying Master Hu. Ang Jiang ay ang aking fiance. Kung pupunta siya sa ospital, ako ang maghahatid sa kanya. Wala kang karapatan. Kuya Kuan. Anong gagawin mo? Aray, bitawan mo ako. Huwag kang mag-alala. Ako ay doktor. Anong ospital ito? Yunding General Hospital. Ikaw, anong gamot ang ituturok mo sa akin? Nutritional drip. Ikaw nga talaga ang babae niyang Master Hu. Buntis na, ang lakas pa rin. Alam mo bang buntis ako? Sino ba ang minamaliit mo, ha? Ako ang nangungunang medical na henyo sa mundo. Masyadong maliit ang trabaho para kay Yang Master Hu. Hinanap mo ako para tulungan ka sa pampagana. Okay lang yon. Pero ngayon, nagdududa ka pa rin sa akin. Na pati ang pagbubuntis mo hindi ko malalaman. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Nasaan si Hujin? Alam din ba niya? Hindi niya alam. Ngayon nagising ka na, lalabas ako para sabihin sa kanya. Kapag sinabi mo sa kanya, magpapakamatay ako sa harap mo. Bakit siya nahimatay? Siya. Anemic. Anemic pala. Dapat turukan ang mga gamot na kailangan. Bilisan mo. Bakit ka nakatunganga? Walang kwentang doktor. Sag. Sage. Kukuha na ako ng gamot.
Papasukin mo ako. Gusto ko siyang makita. Shen Wangchuan, Huwag mo siyang banggitin. may mga bagay mas mabuting magkaliwanagan na. May 10 minuto ka lang. Huwag mo siyang hawakan. Sino ka para magdikta? 9 na minuto. Jiang. Tawagin mo akong Jiang Luning. Alam kong galit ka sa akin. Nagkamali ako, Jiang. Si Jiang Zhenghui ang may kasalanan. Nilinlang niya ako. Kaya nagkamali akong nakilala. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang palagi. Patawarin mo ako. Magkabalikan tayo, please. Shen Wangchuan, pinapasok kita para lang sabihin sa iyo na hindi magbabago ang plano. Hindi kita pakakasalan. Tungkol naman sa iyo at kay Jiang Zhensui, wala akong pakialam. Hindi ko siya pakakasalan. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw ang Jiang ko. Hindi kita mahal. Nagkaroon din ako ng pag-asa sa iyo. Pero nang bumalik ka sa bansa, at dahil lang sa isang bracelet, ipagkamali mo si Jiang Zhensui bilang ako. Doon ako nagising. Si Jiang Zhenghui yon. Sinadya niyang magsinungaling. Shen Wangchuan, hindi mo ako kailaman naintindihan. Kaya ang kilala mo lang ay mga bagay. Hindi ang tao. Hindi ganoon. Jiang. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Palabasin niyo siya. Bitawan niyo ako. Hindi pa ako tapos magsalita. Jiang. Arang? Hindi pa oras. Hindi ako makahinga. Sa ganoong paraan, mas maganda ang kutis mo. Ikaw, Sabi ni Iarsong, kailangan mo magpahinga ng marami dahil sa anemia. Sasabayan kitang magpahinga. Young Master, may nangyari sa binhe. Sed. Babalik ako agad sa binhay. aalis ka? May nangyari sa pamilya. Kailangan kong bumalik para ayusin. Delikado ba? Nag-alala ka sa akin? Kung alis ka, bilisan mo na. Sed. Kung magiging girlfriend kita, alis ako agad. Ako. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Sa wakas, hindi mo ako direktang tinanggihan. Ibig sabihin ba niyan? May pag-asa pa ako? Ako. Pagbalik ko, saka mo sabihin sa akin ang sagot mo. Ipinagkakatiwala ko siya sa'yo, ha? Kapag may nawalang isang hibla ng buhok, puputulin ko ang isang daliri mo. Alaga bang iniisip niyang siya ang yang master ng pamilyang Ho? Bakit ang sungit mo? Nagbibiro lang siya sa'yo. Huwag mo nang pansinin. Pagbalik ko, alam ko na, ang tungkol sa'yo at kay Shen Wangchuan, hindi mo siya mahal. Huwag mo siyang gawing dahilan. Kicheng, mag-ayos ka ng helicopter sa rooftop ng ospital. Babalik tayo sa binhay. Hujin. Atawad. Niloko na naman kita. Kalimutan mo na lang ako. Iarsong. Pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong makapasok sa Iai Ward. Kuya Kuan, bumalik ka na. Anong ginagawa mo pa rito? Kuya Kuan, kung galit ka, sige, saktan mo ako. Sigawan mo ako, pero huwag mo lang akong baliwalain, ha? Jiang Zhenghui. Hindi pa ba sapat ang panloloko mo sa akin? Hindi pa ba ako sapat na miserable? Kuya Kuan, si Jiang Luning na naman ba? Nagpapaawa na naman siya, naawa ka lang sa kanya. Ako ang mahal mo. Manahimik ka. Kung hindi lang dahil kay Tito Jiang, matagal na kitang sinaktan. Huwag ka nang magpakita sa akin. Shen Wangkuan, sinabi mong papakasalan mo ako. Mamahalin mo ako. Hindi ikaw ang pinagsasabihan ko ng mga yon. Dahil yon sa akala ko ikaw siya. Huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Pero, buntis ako. Anong sabi mo? Buntis ako. Sa'yo ang bata. Shen Wangkuan. Ikaw ang pumilit sa akin. Anong ginagawa mo? Ipalaglag mo siya. Shen Wangkuan, tao ka pa ba? Anak mo yan. Si Jiang Luning lang ang gusto ko. Ang anak na manggagaling lang kay Jiang Luning. Shen Wangkuan. Wangchuan. Bumalik si Huo Jin sa binhay ngayon. Umalis na siya.
Kaya pwede na akong hanapin si Luning. Ano pa ginagawa mo rito? Mag-impeke ka at umalis ka na. Mulang gayon, wala na tayong koneksyon. Jiang Luning. Galit na galit ako sa'yo. Ma! Ako si Luning. Naalala mo pa ba ako? Lining. Ningning. Anak ko. Paano ka nakapunta rito? Hindi pwede. Hindi sila pwedeng makita ka. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na, Ningning. Ma. Sino ang nanakit sa'yo? Ako mismo. Kahit mamatay pa ako, hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi. Ang gusto kong makuha. Kahit anong paraan pa, makukuha ko. Zaiwei. Ang anak mo, kamukhang kamukha mo. Papakasalan ko rin siya. Kayo ng anak mo, magiging akin kayong dalawa. Huwag mong saktan ang anak ko. Ikulong niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang magpakamatay. Huwag kang lalapit sa anak ko. Ikaw na buwisit ka. Ningning. Walang silbi si Mama. Kasalanan lahat ni Mama. Ma, huwag kang matakot. Umalis na tayo rito ng magkasama. Saan niyo gustong pumunta? Ikaw na buwisit ka. Dalhin niyo siya sa loob. Ikulong niyo siya. Bitawan niyo ang anak ko. Ikaw na buwisit ka. Kung malalaman lang ni Shen Wangchuan kung anong klaseng tao ka. Paano niya naisip? Ikaw ang tatay mo. Kamukha mo ang nanay mo talaga. Hindi lang sa mukha, pati ugali. Huwag ka nang magsayang ng oras. Ang nanay mo, itinago na ng tatay ko. Nasaan ang nanay ko? Pakasalan mo ako. Malalaman mo. Shen Wangchuan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba ang tatay mo? Alam ko. Alam mo? Basta pumayag kang pakasalan ako. Dadalhin kita at ang nanay mo sa ibang bansa. Para hindi na kayo mahanap ng tatay ko. Akala ko. Ikaw at ang tatay mo ay hindi magkapareho. Nagkamali ako. Mas buwisit ka pa sa kanya. Wala rin akong magagawa. Kapag pinakasalan lang kita, ako lang ang makakapagmana ng Shen Corporation. Ako lang ang may kakayahang protektahan ka. Hindi ko kailangan ang ganyang proteksyon. Ang nanay ko, ako mismo ang maghahanap. Ang nanay mo, nagtangkang magpakamatay. Hanggang gayon, komatose pa rin siya. Nakadepende siyang gayon sa ventilator para mabuhay. Hindi mo yan kakayanin mag-isa. Jiang, magbakasal ka sa akin. Ito lang ang tanging paraan mong gayon. Saj. Umapayag ako. Ang dowry na pinahanda ko sa'yo. Kumpleto na ba? May nangyaring pagbabago sa Yunsi City. Yarsong, nasaan ang taong ipinagkatiwala ko sa'yo? Sa wakas, nasagot mo rin ang tawag ko. 3 oras na lang, magsisimula na ang kasal. Buntis si Jiang Luning. Buntis siya? Isama mo ang lahat. Mag-ayos ng helicopter. Kailangan kong bumalik agad sa Yunsi. Hello. Sa wakas, nasagot mo rin ang tawag ko. 3 oras na lang, magsisimula na ang kasal. Buntis si Jiang Luning. Hello? Dapat ito ang kasal ko. Ha? Sabi ko si Jiang Luning. Buntis sa anak mo. Buntis si Jiang Luning? Jiang, gayon ka lang naging ganito kaganda. Kailan ko ba makikita ang nanay ko? Ang nanay mo ay biyenan ko.
Magpapakasal tayo, kaya dapat nandoon siya. Sa seremonya, makikita mo na siya. Wang Kuan, hindi mo siya pwedeng pakasalan. Sino ang nagpapasok sa'yo dito? Sa kasal ko, hindi ka imbitado. Alam mo ba? Nabuntis siya? Ano bang pinagsasabi mo? Jiang Luning. Kaya mo bang manumpa sa buhay ng nanay mo na hindi ka buntis? Paano mo nalaman? Kuya Kuan. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Ginagamit ka lang niya para panagutan ang anak niya. Ang nasa tiyan ko. Ang anak mo. Ikaw. Buntis ka? Nga. Buntis ako. Ang ipinagbubuntis ko ay anak ng pamilyang Shen. Ang kasal ngayon dapat ay sa akin. Sinabi ko na. Ang gusto ko lang ay anak ni Jiang Luning. Anong sabi mo? Anak mo ang dinadala niya? Gagwardya, palabasin niyo siya. Shen Wangkuan. Wala kang puso. Shen Wangkuan. Pagsisisihan mo to. Hindi kita palalampasin. Alam kong ayaw mo siyang iwan. Ayos lang. Pagkatapos nating ikasal. Kusa mo siyang ipapalaglag. Baliw. Baliw ako? Dahil yan sa pagmamahal ko sa'yo, pwede tayong magsimulang muli. Gusto mong anak? Kaya ko ring bigyan ka. Shen Wangchuan. Salamat. Sa wakas, kaya nakitang kamuhian. Papasok na ang nobya. Ginoong Shen Wangquan, pumapayag ka bang pakasalan si Miss Jiang Luning bilang iyong asawa? Itong si Shen Wangquan na buisit. Ako. Ay pumapayag. Miss Jiang Luning, pumapayag ka bang magpakasal kay Mr. Shen Wangquan at maging asawa niya? Miss Jiang, Pakasalan mo ako. Para matulungan kita. Ayaw niya. Paano naman papakasalan ng asawa ko ang isang buwisit na tulad mo? Ikaw na utusan lang ng pamilyang Huo. Naglakas loob ka pang manggulo sa kasal dito sa Yongqi City? Palayasin niyo siya. Naglakas loob kang manggulo sa kasal. pupunta ako. Sa pamilyang Huo para humingi ng paliwanag. Ako na ang nagpapatakbo ng pamilyang Huo ngayon. Sino ka ba talaga? Ang bagong pinuno ng pamilyang Huo. Sai Huyan. Apos na. Bakit siya pa? Hujin. Nasaan ang nanay ko? Yung nasa wheelchair. Ayos lang siya. Naayos ko na ang lahat. Ako. Nagagalit ako. Huwag ka muna magsalita. Hujin. Sa totoo lang, Jiang Luning. Yung tinanong ko sa'yo dati, ano na ang desisyon mo? Ito na ba ang sagot mo? ito. Hujin. Pakinggan mo muna ako. Katotohanan lang ang gusto kong marinig. Jiang Luning, ano ba talaga ako sa'yo? Ano ba talaga ako sa'yo? Hindi ko alam. Sag. Susunod na tanong. Hindi mo ba talaga isipin na umaasa sa akin? Simula pa noong umalis ako, naisip mo na bang iwan ako? Naisip mo na ba yun? Sinungaling ka. Asensya na. Ako ang gumamit sa'yo. Kung ganon, bakit hindi mo na lang ipinagpatuloy? Ako nang gayon ang pinuno ng Huo Group. Ang halaga ko sa'yo, hindi ba mas malaki? Bakit hindi mo na lang ipagpatuloy? Ang pagsasamantala sa akin? Patuloy mo akong lokohin. Ako ang may kasalanan sa'yo. Saktan mo ako, murahin mo ako, hindi kita sisisihin. Saktan ka?
Murahin ka? Huling tanong, Ang bata. kusang loob ba yan? Ang bata. Ay ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng langit. Saj, Bakit hindi ka lumaban? ara magbayad? Ako ang may utang sa'yo. Jiang Luning. Ako ang talo. Hindi mo ako kayang mahalin. At hindi mo rin ako kailangan. Pero ako talaga, hindi ko kayang wala ka. Hindi na ako makikialam sa mga bagay mo. Gawin mo na lang kung anong gusto mo. Baby. Parang nawalan si mamang isang taong mahal na mahal ako. Ang mga bagay na masyadong nagniningning, hindi kayang hawakan ng ordinaryong tao. Matagal ang pag-aari. Hujin, kung sana ako rin ay kasing kinang mo, siguro magkakaroon akong lakas ng loob na tumayo sa tabi mo. Ikaw? Nandito ka rin sa presinto? Napadaan lang. Kung ganun, uwi na ako. Saan ka nakatira? Matapos bumagsak ang pamilyang Shen, nalugi rin ang pamilyang Jiang. Lahat ng ari-arian ay kinumpiska. Ako, pansamantala akong nakatira sa hotel. Alam mo kung nasaan ang villa. Huwag kang manatili sa hotel. Hindi ito maginhawa. Hayaan na. Sobrang dami mo nang naitulong sa amin. Kung ayaw mong terhan, ibenta mo. Iyon naman talaga ang regalo ko sa kasal mo. Kung ayaw mong terhan, ibenta mo at lumipat sa bagong bahay. Salamat. Kapag nakahanap ako ng bago, lilipat ako. Bahala ka. Baby, tingnan mo. Talagang hindi dapat lumapit. Ang mga bagay na sobrang liwanag ay nakakapangangati sa mata. Umiyak ba siya? Kasama ko siya, kahit isang hibla ng buhok ay hindi ko pinapalagpas. Ano ba ang maganda kay Shen Wangshuan na buwisit na yan? Ano ba ang maganda sa kanya? Young Master, gusto niyo ba ilipat ang headquarters ng Hu Group? Dito sa Yunsi City? Mas maganda dito. Anong ilipat? Hindi. Babalik kami sa binhay bukas. Tara. Ikaw pala. Jiang Luning. Gising ka na. Pamilyar ba ang lugar na to? Pamilyar ba? Ito ay ang warehouse kung saan ako dinukot noong 6 na taon na ang nakalipas. Paano ang pakiramdam na bumalik sa lugar na to? Noong 6 na taon na ang nakalipas, dapat ay namatay ka na rito. Pero iniligtas ka ng iba at nabuhay ka pa ng 6 na taon. Para harangin ang landas ko. Para harangin ang landas ko. Ngayon, hindi ka na magiging swerte. Kaya pala 6 na taon na ang nakalipas ang nagkidnap sa akin. Ay ikaw. Ako nga. Sino ba kasing makapal ang mukha mo na parang langaw na kumakapit kay Shen Wangquan? Kung hindi ka lang bumalik sa pamilyang Jiang. Magkasama sana kami.
Ikaw ang parang langaw. Na mula bata pa ay laging kumakapit sa akin. Nakakakuha ka lang ang mga bagay, nakakakuhang lalaki, nakakakuhang buhay. Kaya mo yan. Kinain na ng buwisit ang nanay mo. Bakit pa ipinadala ka pabalik? Dapat lahat ng ito ay akin. Kaya pala palagi mong gustong maging. Ako. Panginoon ng pamilya. Handa na ang helicopter. Pwede na tayong bumalik sa binhe. Luning. May nangyari kay Jiang Luning. Magpadala agad ng tao mula sa binhay hanapin siya. Gusto ko talagang maging ikaw. Isang buwisit lang. Bakit ka pamahal ka ni Shen Wangquan? Ikaw ang buwisit. Ang nanay mo ang buwisit. Nilandi si Jiang Heng. Para iwanan niya. Ang nanay kong buntis. Nagsisinungaling ka. Papatayin kita. Hawakan siya. Bitawan mo ako. Jiang Zhengsi. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Jiang Luning. Kung maglakas loob kang, magbuntis ng anak ni Shen Wangquan. Sisiguraduhin kong habang buhay kang, hindi na makakapagkaanak. Gawin niyo siyang hysterectomy. Baliw ka na ba? Jiang Zhengsi. Buntis ka rin. Alam mong, walang kasalanan ng bata. Hindi ako buntis. Alam mo ba kung bakit? Niloko ko si Shen Wangquan? Nabuntis ako? Kasi naiinggit ako sa'yo. Wala ka namang. Ginawa pero nakapagbuntis ka ng anak ni Shen Wangquan. Wawalan kita ng lahat. At ikaw din mawawalan ng lahat. Bitawan mo ako. Huwag! Huwag mong saktan ang anak ko. Bitawan mo ako. Sobrang nagpupumiglas siya. Hindi ko magawa ang operasyon. Bigyan siya ng anesthesia. Patahimikin siya. Jiang Zhenghu. Bitawan mo ako. Kung may mangyari sa anak ko, hindi kayo palampasin ng pamilyang Huo ng binhay. Pamilyang Hu. Anong koneksyon mo sa pamilyang Huo? Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling lang siya. Niloloko ka lang niya. Ito. Hindi pwede. Hindi ko kayang kalabanin. Ang pamilyang Huo. Alis na ako. Ikaw. Ako na mismo ang magtuturok sa kanya. Huwag! Hindi anak ni Shen Wangquan ang bata. Jiang Zhengsi, pakawalan mo ako. Huwag mo akong lokohin. Herjin, Bilisan mo, iligtas mo ang anak natin. Hindi ko na kaya. Jiang Luning. Mamatay ka na. Kapag ginalaw mo siya, kahit isang hibla ng buhok. Dito ka mamamatay ngayong gabi. Hujin, iligtas mo ako. Kayong lahat na nanakit sa asawa ko. Walang makakatakas. Anak ko. Patawad. Nahuli ako. Hindi mangyayari ang masama sa bata. Nandito ako, walang sinuman ang makakagalaw sa inyo. Sir, huminto po kayo. Bawal po pumasok dito. May dugo sa tiyan niya. At buntis pa siya. Kung may mangyaring masama sa mag-ina, walang sinuman sa inyo ang makakaalis. Nang buhay. Kung may mangyaring masama sa mag-ina, walang sinuman sa inyo ang makakaalis. Nang buhay. Stabilize ang tibok ng puso, kontrolin ang pagdurugo. Humihinto na ang tibok ng puso. Hindi ka pwedeng huminto. Hindi ka ganoong kles ng tao. Na madaling sumuko, kailangan mong magpakatatag. Anong pangalan mo? Ako si Jiang Jiang.
Naalala ko na. Tito Huyan, 6 na taon na ang nakalipas. Hindi kita naprotektahan. Ngayon, kahit buhay ko pa ang kapalit, ilalabas ko siya mula sa bingit ng kamatayan, para hindi ka na makawala sa akin habang buhay. Gising ka na. ang bata. Ang bata? Ayos lang siya. Matatag siya. Tulad mo. Ngayon, maayos siya sa tiyan mo. Sa tiyan mo. Mahal na mahal mo talaga ang anak ninyo ni Shen Wangquan. Ano? Ang batang ito. Mahal ko rin siya. Basta anak mo, mamahalin ko. Alam kong hindi mo ako gusto. Dapat sana, dahan-dahan kitang liligawan. Pero natakot ako. Na mawala ka. Ang sakit at takot, ayoko nang maranasan pa. Hayaan mong alagaan ko kayo ng anak mo. Pwede ba? Kahit na ang batang ito hindi mo anak. Mamahalin mo pa rin siya? Mamahalin ko ang lahat ng mahal mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ikaw, Ang lalim ng pagmamahal mo, pero mali yata ang script. Anong ibig mong sabihin? Si MS Jiang. Buntis na si MS Jiang, 3 buwan na. Boss, 3 buwan? Who group head? Niloloko ang sarili niya. Anong klaseng karanasan yan? Ang bata ay akin. Gusto ko na sanang. umalis kanina. Mahal kita. Anong sabi mo? Mahal kita. Hindi mo ba narinig? Mahal kita. Jiang Luning. Nagdadaya ka.